Si Ronald De La Rosa o mas kilala sa bansag na Batu ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad sa politika ng Pilipinas sa nakalipas na dekada. Mula sa pagiging mahigpit na pulis, naging pangunahing mukha siya ng madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan, muli siyang laman ng mga balita dahil sa lumalalim na usapin kaugnay ng International Criminal Court o ICC. Ang dating itinuturing na pinakamakapangyarihang police general sa bansa ngayon ay nahaharap sa posibilidad ng pag-aresto at pagdadala sa The Hague, Netherlands upang litisin sa kasong crimes against humanity. Bago siya naging senador at national figure, si Ronald Bato de la Rosa ay isang simpleng probinsyanong tubong digos. Ipinanganak siya noong Enero 21, 1962. Lumaki siya sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay at maagang nahubog sa disiplina at pagiging matatag. Dito rin nagmula ang kanyang bansag na bato dahil sa kanyang matigas at walang urungang personalidad. Nag-aral siya sa Philippine Military Academy at nagtapos bilang miyembro ng PMA Sinagtala Class of 1986. Mula roon ay nagsimula ang kanyang mahabang karera sa kapulisan. Sa mangunang taon niya bilang pulis, hindi pa siya gaanong kilala sa buong bansa, ngunit nagbago ang lahat ng maitalaga siya sa Davao City, isang lungsod na matagal nang pinamumunuan ni Rodrigo Duterte bilang alkalde. Dito nagsimulang mabuo ang malapit nilang samahan. Kilala noon si Duterte bilang isang leader na strikto pagdating sa kriminalidad, at si De La Rosa naman ay naging isa sa mga opisyal na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Habang tumatagal, hindi na lamang professional relationship ang namagitan sa kanila kundi isang matinding political loyalty. Sa Davao City rin unang nadikit ang pangalan ni De La Rosa sa usapin ng Davao Death Squad o DDS. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na lumutang ang mga alegasyon na may grupong nagsasagawa ng vigilante killings laban sa mga hinihinalang kriminal at drug suspects. Bagamat paulit-ulit itong itinatanggi ni Duterte at De La Rosa, maraming testigong lumalabas upang magsiwalat ng umano'y operasyon ng DDS. Kabilang sa mga pinakakilala ay sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Noong 2016, naging laman ng pambansang balita si Edgar Matobato matapos siyang humarap sa Senado at ilahad ng umano'y operasyon ng DDS. Ayon sa kanya, may mga tao manong pinapatay dahil lamang sa utos ng matataas na opisyal sa Davao. Isa sa mga pangalan na kanyang idinawit ay si Ronald De La Rosa. Sinundan nito ni retired police officer Arturo Las Cañas noong 2017. Inamin ni Las Cañas na dati siyang bahagi ng DDS at nagsiwalat siya ng maraming detalye tungkol sa umano'y mga patayan sa Davao City. Ayon kay Las Cañas, hindi na raw kinaya ng kanyang konsensyang bigat ng kanyang mga nalalaman kaya nagpasya siyang magsalita kahit ilagay pa nito sa panganib ang kanyang buhay at pamilya. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Las Cañas na mismong si Rodrigo Duterte umano ang nagbibigay ng mga utos sa pamamagitan ng mga malalapit nitong tauhan, kabilang sina Bongo at Ronald De La Rosa. Inilahad din niya na umano siya ng daan-daang taon nung siya ay bahagi pa ng DDS. Ang mga revelasyong ito ang lalong nagpatibay sa mga alegasyon ng extrajudicial killings laban sa kampo ni Duterte. Gayunpaman, itinanggi ni Duterte at De La Rosa ang lahat ng paratang laban sa kanila. Lalong sumikat sa De La Rosa nang manalo si Duterte bilang Pangulo noong 2016. Kagad siyang itinalaga bilang Chief ng Philippine National Police o PNP. Siyang naging pangunahing tagapagpatupad ng kampanya kontra droga na mas kilala bilang War on Drugs. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ng Oplan Double Barrel at pinaigting operasyon ng Tukhang. Ang Tukhang ay naging simbolo ng anti-campaign ng Administrasyong Duterte. Layunin naman nitong hikayatin ng mga hinihinalang gumagamit at nagtutulak ng droga na sumuko. Ngunit kalaunan, naging kontrobersyal ito dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga drug suspects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami sa mga napatay ay mahirap na residente sa mga komunidad. Karaniwang paliwanag ng pulisya ay nanlaban, umano ang mga biktima, ngunit maraming human rights groups ang nagsasabing karamihan sa mga ito ay extrajudicial killings. Sa mga dokumentadong lumabas at kaugnay ng investigasyon ng ICC, ilang beses nabanggit ang pangalan ni De La Rosa. Ayon sa mga ulat, malaki umano ang kanyang papel sa pagpapatupad ng anti-drug campaign. Nakasaad sa ilang dokumento na noong siya pa ang hepe ng pulisya sa Davao City, may mga operasyon munong nawi sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Binanggit din ang kanyang naging papel bilang PNP chief noong kasagsagan ng Oplan Double Barrel. Sa kabila ng mga batikos, marami pa ring Pilipinong humanga kay De La Rosa dahil sa kanyang matapang na imahe. Para sa kanyang mga taga-suporta, isa siyang matapat na opisyal na ginawa lamang ang kanyang tungkulin upang sugpuin ang kriminalidad at droga. Nakita siya ng marami bilang simbolo ng disiplina at katapatan sa serbisyo publiko. Ang kanyang pagiging emosyonal at pagiging prangka ay naging dahilan kung bakit marami ang nakarelate sa kanya. Isa sa mga tumatak na eksena noon ay ang napaiyak siya
sa isang Senate hearing kaugnay ng mga alegasyon ng proteksyon sa drug trade. Matapos ang kanyang termino bilang PNP chief, tumakbo siya bilang senador noong 2019 sa ilalim ng administrasyong Duterte at nanalo siya. Sa Senado, nanatili siyang isa sa mga pinakamatapat na kaalyado ng pamilya Duterte laban sa mga kritiko at sa mga usaping may kinalaman sa ICC. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalapit ang anino ng ICC kay De La Rosa. Nang magsimulang seryosohin ng ICC ang investigasyon sa war on drugs, kabilang siya sa mga opisyal na maaaring managot sa ilalim ng international law. Noong 2025, malaking dagok sa kampo ng mga Duterte nang maaresto si Rodrigo Duterte at dalhin sa Dahig upang harapin ang kasong crimes against humanity. Dahil dito, lalong naging usap-usapan ang posibilidad na si De La Rosa naman ang susunod. Sa mga nakaraang buwan, naging kapansin-pansin ang kanyang pagkawala sa Senado. Ilang buwan siyang hindi nagpakita sa plenaryo at marami ang naghinalang nagtatago siya dahil sa umunoy nakaambang arrest warrant mula sa ICC. May mangulat din na humingi siya ng proteksyon mula sa Senado kung sakaling tangkayin siyang arestuhin. Nitong Mayo lamang, tuluyang sumabog ang balita matapos kumpirmahin ng ICC na mayroon ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Ayon sa ICC, ang warrant ay nilabas pa noong Nobyembre 2025 ngunit inilagay muna ito sa ilalim ng seal o pagiging confidential. Nitong mga nakaraang araw lamang ito opisyal na kinumpirma sa publiko. Ayon sa ICC, may reasonable grounds o sapat na basehan upang paniwalaang may pananagutan si De La Rosa sa crimes against humanity kaugnay ng mga pagtinong war on drugs. Binanggit sa dokumento na siya umano'y may mahalagang papel sa pagpapatupad at direksyon ng kampanya laban sa droga mula 2016 hanggang 2018. Dito nagsimula ang mga eksenang naging laman ng balita nitong mga huling araw. Nang bumalik si De La Rosa sa Senado matapos ang matagal na pagkawala, sinubukan umano siyang lapitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa kanya, hinarang siya at nagkaroon pa umano ng pisikalang komprontasyon habang papasok siya sa Senate building. Marami ngayon ang nagtatanong kung bakit tila tumatakbo si De La Rosa mula sa mga tauhan ng NBI. Ang paliwanag dito ay dahil sa posibilidad na ipatupad ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Bagamat hindi direktang miyembro ng ICC ang Pilipinas mula nang umatras ito noong 2019, maaari pa rin magkaroon ng papel ang mga lokal na ahensya gaya ng NBI at Interpol sa pagpapatupad ng mga kahilingan ng International Court. Dahil dito, pansamantalang inilagay si De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Ayon sa mga ulat, inaprubahan ito ng bagong liderato ng Senado upang mabigyan umano siya ng pagkakataong gamitin ang lahat ng legal remedies bago siya maaresto. Nagkaroon pa ng tensyon sa loob ng Senado matapos umunong habulin ng mga operatiba ng NBI si De La Rosa sa loob ng gusali. Para sa kanyang mga kritiko, malinaw na pagtatangka umano ito upang makaiwas siya sa pag-aresto, ngunit para sa kanyang mga kaalyado, karapatan lamang umano niyang maprotektahan habang inaapela ang legalidad ng ICC warrant. Ang kampo ni De La Rosa ay nagsasabi na dapat munang dumaan sa mga korte ng Pilipinas bago siya maaaring ipadala sa Dahig. Sa kabila nito, nananatiling mainit ang usapin dahil sa laki ng naging papel ni De La Rosa sa war on drugs. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang pag-usad ng kaso laban sa kanya ay isang mahalagang hakbang patungo sa hustisya. Para naman sa kanyang mga taga-suporta, isa itong uri ng political persecution laban sa mga naging kaalyado ni Duterte. Samantala, ang kasalukuyang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ay nahaharap din sa matinding pressure kaugnay ng usaping ito. Noong una, sinabi ng administrasyon na hindi ito makikipagtulungan sa ICC ngunit kalaunin nagkaroon ng pagbabago sa posisyon ng gobyerno lalo na nang matapos ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni De La Rosa na pakiramdam niya ay betrayal o pagtataksil ang nangyari. Habang sinusulat ang mga pinakahuling balita, nananatili pa rin palaisipan kung kailan at paano tuloy ang maipapatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa. May mga nagsasabing maaari siyang manatili muna sa Senado upang makaiwas sa agarang pag-aresto, ngunit malinaw na mas lumilit na lamang ang kanyang espasyo upang makagalaw ng malaya. Ang dating matapang na hepe ng pulisya na walang takot na humaharap sa media ay ngayon ay nasa gitna ng pinakamabigat na laban ng kanyang buhay, ang paglilinis ng kanyang pangalan laban sa mga paratang ng crimes against humanity. Ngayon, habang patuloy ang pag-usad ng kaso sa ICC at habang lumalalim ang tensyon sa loob ng politika ng bansa, hindi lamang kinabukasan ni De La Rosa ang nakataya kundi pati na rin ang tanong kung paanong haharapin ang Pilipinas, ang isa sa pinakamadilim at pinakakontrobersyal na kabanata ng kasaysayan nito.